Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. We are now in the third Sunday in Ordinary Time, which is for us in the Philippines, is a special occasion where we are granted the permission to celebrate the feast of the child Jesus, the Santo Niño. Viva Pit Señor! This icon of faith in the Philippine Islands, here in the Philippines, is as old as our Catholic faith. When Christianity was introduced to the islands of the Philippines, we received this special image of the child Jesus, which we now call the Santo Niño. Kaya napakahalaga ng debosyon natin o napakalalim ng debosyon natin sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng imahe ng Santo Niño. Naalala ko po yung nabasa kong kwento ng isang batang taimtim na nagdarasal sa loob ng simbahan. At ang kanyang pinagdarasal ay mabigyan siya ng bike. Pagkatapos siyang magdasal, bumalik sa bahay pero walang dumating na bike. Pangalawang beses na bumalik para magdasal, walang bike. Pangatlo, pang-apat, pero wala pa ring bike na dumating. Kaya isang araw napansin nung pare na nawawala yung imahe ng Mahal na Birheng Maria at may nakaiwan na note doon o sulat, at sabi doon sa sulat ng bata, Panginoong Hesus, kung nais mo pang makita ang iyong nanay, ibigyan mo ako ng bike. Gustong magalit nung pare, pero natawa na lang siya kung gaano kasimple mag-isip ng bata. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, nagmukhang bata o nagpakilalang bata ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po tingnan natin kung ano ba ang significance o kahulugan ng ating debosyon sa icon na ito sa ating pananampalataya ng mga Kristiyano Katoliko. Sa unang pagbasa, mayroong isang propesiya o pangako ang Diyos na sa kadiliman ng kanilang paglalakbay ng tao ng Diyos, isang bata, isang sanggol ang ipagkakaloob para magsilbing ilaw at magbigay ng kagalakan. At ito yung pangako ng Diyos. Nang dahil sa kasalanan na rin natin, patuloy tayong lumalayo sa Diyos. Subalit sa kabila nito, ang Diyos hindi tayo kinalimutan, ang Diyos hindi tayo pinabayaan, bagkus gumawa ang Diyos ng paraan para tayong lahat ay maibalik sa Kanya. At ang plano ng Diyos ay ipagkaloob ang isang bata na siyang magbibigay liwanag sa atin at kagalakan. Kaya napakasarap po ng debosyon nating ito sa mahal na Santo Niño na ipaalala sa atin na kailanman sa kadiliman ng buhay natin, hindi tayo pinabayaan at kinalimutan ng Diyos. And so, the Feast of Santo Niño, the image that we venerate, reminds us
that God has not abandoned us, that God will never allow us to stay in our sinfulness. Kaya sa kabila ng ating katigasan ng ulo at patuloy na paglayo sa Diyos, ang Diyos pa rin ang tila naghahabol sa atin upang tayo'y maayos at mapabalik sa Kanya. At ang sanggol na ito ay hindi lang liwanag ang dala, kundi ang kagalakan na kailanman hindi natin mahahanap sa material na bagay. And so, di ba ang isang bata kapag ipinanganak, kakaibang galak ang mararanasan, hindi lamang ng mga magulang, maski ng mga kaanak, maski yung mga pagkakataon na yung babae ay nabuntis at galit na galit ang mga magulang at mga kamag-anak sa pangyayaring ito. Pero kapag lumabas na yung bata, napapawi ang lahat ng galit ng kagalakan, napapalitan ng kagalakan yung galit o yung karanasan ng isang nanay na ipagbuntis at ipanganak ang bata, ang sanggol sa kanyang sinapupunan, yung hirap at sakit na pinagdaanan ay mawawala, mapapalitan ng kagalakan kapag nakita na yung bata. Kaya ang bata ay isang simbolo ng kagalakan at ang dala ng bata ay kagalakan sa pamilya. And this is the promise of God that He will bring joy into our family through this child. Kaya nga po sabi nung kanta, nung isilang ng anak, nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng mga magulang mo. Kaya kung titignan mo yung katabi mo ngayon, mukha bang natuwa ang magulang niya nung isinilang? Of course naman, lahat tayo ay naging source ng happiness sa ating mga magulang, sa ating mga kaanak. Para naman siguro pinanganak na, uy, ang pangit, uy, impacto. Lahat tayo ay nagdala ng joy sa ating mga magulang, sa ating pamilya. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin na itong sanggol na to ay nagkaroon ng pangalan, ang Panginoong Hesukristo. At sa Panginoong Hesukristo ay ipinagkaloob sa atin lahat ng pagpapala, all spiritual blessings. And here we are reminded that in our faith in Jesus Christ, we have everything. Sapat na ang lahat at makukontento tayo at nasa atin na ang lahat kung mayroon tayong pananalig at o pananampalataya sa Diyos. Kaya po ang ating debosyon na ito sa imahe ng Santo Niño ay siyang po ating nagiging daan o paalala sa atin na sa Diyos lamang tayo kakapit, sa Diyos tayo makakatanggap ng lahat ng pagpapalang kailangan natin sa ating paglalakbay. And hopefully our devotion to the image of Santo Niño will also become a way of receiving all the spiritual blessings, not just material things or blessings, but most importantly, spiritual blessings. In the gospel, we are presented on how we should receive Jesus, this child, who gives us light and joy. And in the second reading, all the spiritual blessings that we need. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinagbawalan ng mga alagad ang paglapit ng mga bata. Most probably, it was their father. The fathers were the ones who brought these children to Jesus to be blessed. Because at that time, it was a custom that the father was responsible to the spiritual growth of a child. And we know that a child in this patriarchal community has no status, has no voice, and so they depend on their fathers.
And so most likely, it was their fathers who brought them near to Jesus. Pero pinagbawalan ito ng mga alagad dahil wala pong pakialam wala pong karapatan ng mga bata na makisawsaw sa usaping ng mga matatanda o gawain ng mga matanda. Pero nang nalaman to ni Jesus, siya po ay nagalit. And rarely we hear Jesus getting angry. We remember only the account when the temple was desecrated by turning it into a den of thieves, into a marketplace. Nagalit si Jesus. And this is the second time that we hear Jesus Christ getting angry when the child were stopped, were hindered from coming near to Jesus. Kaya nagalit ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hanggat hindi tayo nagiging mga bata sa pagtanggap sa kaharian ng Diyos, ay hindi tayo makakapasok. Kaya po, tinuturuan tayo na maging childlike upang sa ganun matanggap natin yung liwanag, kagalakan, at lahat ng spiritual blessings. And to be childlike means to be humble, the gift of humility, na matatanggap lang natin lahat ng pagpapalang ipagkakalob ng Diyos sa atin kung marunong pa tayong mag-bow down. Kung alam pa natin kung paano magpakumbaba, na tayo'y mga anak lamang ng Diyos, na tayo po ay umaasa lamang sa Diyos. Na hindi natin kayang lahat kapag wala ang Diyos. At kasama ng pagpapakumbaba ay yung pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Bilang mga anak, susundin natin kung ano ang bilin ng Panginoon, ng ating Ama. Ganun din sa mga bata. Pagpapakita ng pagpapakumbaba ay yung pagsunod natin sa ating mga magulang, because we know they only want what is best for us, and so we have to obey them. At pangatlo, kasama ng pagpapakumbaba, yung hindi lamang yung pagsunod, yung pagtitiwala. Pagtitiwala na ang Diyos, ibibigay niya lamang kung anong best sa atin, kaya isusuko natin ang buhay natin sa Diyos. Mga kapatid, nawa tanggapin natin ang pagpapala na ipinagkakalob ng Diyos sa ating debosyon na ito at matuto tayong maging mapagpakumbaba, masunurin at nagtitiwalang mga anak ng Diyos. Viva Santo Niño! Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.